Good morning, my name is Romain Garcia and we are the Group 9. So for today we are going to discuss the driving force and the restraining force of the K-12 curriculum. So una is yung driving force. Pag sinabi natin driving forces, ito yung para nagiging positive impact ng K-12 curriculum. Pero pag sinabi natin na restraining forces, ito naman yung para nagiging barrier sa pag-implement ng K-12 curriculum. So, sa pagpapatupad ng K-12 curriculum, may mga driving at restraining forces na nakaka-apekto sa sistema. So, una sa driving forces ay ang enhanced economic competitiveness. So, isa sa mga pangunahing dahilan ng K-12 curriculum is para mapalakas ang kakayahan ng mga estudyante sa global at modern workplace. So, sa pagdadagdag ng taon sa basic education is mas naging handa silang makipagsabayan sa international standards. So, pangalawa is to equip students for the modern workplace naman. So, same lang ito para sa una. Pero dito is layunin ng K-12 na ihanda ang mga estudyante sa mga skills na hinahanap ng mga employers ngayon. Binibigyan sila ng mas malalim na kaalaman at practical skills na magagamit nila sa trabaho, sa kanilang future na trabaho. And pangatlo sa driving forces ng K-12 curriculum ay ang technological advancement. So, patuloy na nagbabago ang teknolohiya at ang K-12 curriculum is naglalayon na turuan ang mga estudyante kung paano makisabay sa mga advancement na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital tools sa pag-aaral. And pang-apat is yung emphasis on critical thinking and lifelong learning. So, layunin ng K-12 parang mahalaga sa K-12 na turo ng mga estudyante ng critical thinking skill, hindi lang pag-focus sa mga pag-memorize, kundi pati na rin sa pag-intindi at pag-analyze ng mga informasyon para sa lifelong learning nila. And lastly is yung professional development for teachers. So, isa din ito sa mga driving forces kasi binibigyan ng training ang mga guro para magamit ang mga bagong methodologies at technology sa pagtuturo. Para mas maging effective din sila sa pagtuturo sa mga K-12 students. So, tumakan naman tayo sa restraining forces. Unang-una dyan ay ang resource constraints. So, kakulangan sa budget sa mga bagong gamit, classroom at iba pang resources na kailangan para lang mapatupad itong K-12 curriculum na maayos at epektibo. And of course, pangalawa is ang resistance from educators and parents. So, may mga guro at magulang na hindi pabor sa K-12 kasi nakikita nila ito bilang dagdag na burden or pagbabago na mahirap iyaga, lalong-lalo na yung mga magiging estudyante. And pangatlo ay ang digital divide. So, hindi lahat ng estudyante ay may access sa teknolohiya at internet. Kaya nagkakaroon tayo ng gap sa learning, lalong-lalo na yung sa mga liblib at malalayang lugar. Nagkakaroon ng gap sa learning experiences ng mga may access sa internet at sa mga wala. And pangapat ay ang lack of trained teachers. So, hindi lahat ng guro is sapat yung training nila para sa bagong curriculum. Yung iba is nahihirapang mag-adjust sa mga bagong pamamaraan ng pagtuturo na kasama sa K-12. And ang lastly is ang reduced engagement and learning quality. So, sa dami ng mga requirements at adjustments dala ng K-12, may mga pagkakataon na bumababa talaga ang learning quality at engagement ng mga estudyante. At iyan yung mga driving force and restraining force ng K-12 curriculum. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Michelle Aquino at ngayon ay dumako tayo sa Elements Components of Curriculum Design. Una ay ang layunin. Sa direct instruction, nakaangkla ang state learning objectives, outcomes, or pagbibigay ng direksyon. Sa direct instruction, ang guro ay nagsisimula sa malinaw na pagpapahayag ng layunin ng aralin.
Mahalagang ipaalam sa mga mag-aaral kung ano ang kanilang inaasahang matutunan upang magkaroon sila ng tamang direksyon at focus. Sa guided instruction naman, ay ang guro ang gumagabay sa mga mag-aaral habang sila ay natututo. Ang pagpapahayag ng layunin or objectives ay tumutulong upang maipakita kung ano ang dapat nilang matutunan at kung paano nila mararating ito sa tulong ng guro. Sa mastery learning naman, nakaangkla ang monitor, group population, amount of time, and attention. Mahalaga sa mastery learning dahil nakakatulong ito upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral o grupo. Natitiyak nito na ang oras at atensyon ay naaangkop sa kanilang pag-unlad. Sinisigurado nito na ang lahat ay makakamit ang mastery bago magpatuloy. Ngayon naman ay dumako tayo sa balik-aral. Sa direct instruction, nakaangkla ang review short dahil mahalaga upang maging tuloy-tuloy, malinaw at epektibo ang proseso ng pagtuturo. This ensures that students are well prepared and equipped to absorb new information. Sa mastery learning naman, nakaangkla ang pre-test, formative quiz, no-fault basis check-on paper, ay mahalagang bahagi ito sa mastery learning dahil sinusukat ang kahandaan ng mag-aaral. Tumutulong itong alisin ang pressure at takot sa pagkakamali. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa guro at mag-aaral na magtulungan para mapunan ang anumang kulang sa kaalaman. So, ang pre-test ay sa mastery learning ay ginagamit hindi para magbigay ng grado, kundi para matiyak na handa ang mga mag-aaral na maabot ang mastery ng bagong aralin. Ngayon naman ay dumako tayo sa paglalahad. Ang clarify, explain, what to learn ay bahagi ng mastery learning dahil nagtatakda ito ng malinaw na direksyon at layunin ng pagkatuto. Tumutulong itong siguraduhin na uunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang dapat matutunan. Nakakatulong itong maiwasan ang kalituhan kaya mas epektibo ang pag-abot sa mastery. Sa systematic instruction naman ay nakaangkla ang input, identify needed knowledge, and skills for learning new lesson. Mahalagang bahagi ng systematic instruction dahil tinutulungan nito ang mga mag-aaral na magkaroon ng sapat na pundasyon para sa bagong aralin. Sinisigurado nito ang maayos at sunod-sunod na proseso ng pagtuturo. Iniiwasan nito ang pagkalito at pagkukulang sa pag-unawa at pinaghahandaan nito ang tagumpay ng mga mag-aaral sa kanilang bagong pagkatuto. So sa systematic instruction, mahalaga ang input para ma-identify ang knowledge at skills na kailangan ng mga estudyante. Ginagawa ito para masigurong handa sila at hindi malilito sa pag-aaral ng bagong lesson. Gandang araw po, ma'am. Ako nga pala si Angelica Joyce Mendoza. Pagpapatuloy ko po ang pagtatalakay. Sa pagtatalakay naman po, nilagay namin ang direct instruction sa present yung materials, small sequence, manner, explain detailed and clear. Napunta ito sa direct instruction dahil sa method na ito, ang bagong material na pinakikilala ng paunti-unti at ayon sa isang maliwanag o malinaw na pagkakasunod-sunod, ang guro ay nagbibigay ng detalyo, paliwanag upang matiyak na lubos na nauunawaan ng mga mag-aaral ang bawat bahagi ng aralin bago magpatuloy. At dito naman sa guided instruction, ma'am, nilagay namin ang anticipatory set kung saan ang guro ay nagbibigay ng mga tanong, senaryo o gawain na tumutulong sa mga mag-aaral na maging aktibo sa pag-iisip, paghahanap ng koneksyon, at pagpapasimula ng bagong pagkatuto. Tumutugma ito sa layunin ng guided instruction na suportahan ang pagkatuto sa pamamagitan ng interaksyon at gabay. Dito naman sa paglalahat, nilagay namin ang
nilagay namin sa direct instruction ang check for understanding, ask several questions, and provide feedback and correction. Dito naman, napunta ito sa direct instruction dahil sa method na ito ay nakatuon sa agarang pagsusuri ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Check for understanding sa pamamagitan ng mga tanong, ang guro rin ay nagbibigay ng malinis at mabilis na feedback at pagtatama upang matiyak na tama ang kanilang matututunan bago magpatuloy sa aralin. At dito naman sa guided instruction, nilagay namin, check for understanding, monitor the students, modeling, provide several examples, and demo. Dito naman, sa nakatuon ito sa paggabay ng guro habang o bago matuto ang mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng monitoring at modeling, binibigyan ng guro ang mga mag-aaral na suporta upang maunawaan at magawa nila ang mga aralin ng tama bago sila magpatuloy sa mas independente na pagkatuto. Dito naman sa paglalapat, nilagay namin sa direct instruction ang practice active. Dahil dito, ang active practice ay isang mahalagang bahagi ng method na ito. Sa pamamagitan ng aktibong pagsasanay, ang mga mag-aaral ay nakikibahagi sa mga gawain na magpapalalim ng kanilang pag-unawa, habang ang guro ay nagbibigay ng tulong at gabay upang matiyak na tama ang kanilang ginagawa. Nilagay namin sa guided instruction ang guided practice, guide and monitor. Dito naman nakatuon sa aktibong paggabay ng guro habang natututo ang mga mag-aaral. Sa guided practice, ang guro ay direktang tumutulong at nagsisiguro na tama ang ginagawa ng mag-aaral bago sila magpatuloy sa mas independenteng gawain. Sa systematic instruction naman, nilagay namin ang assess comprehension as control practice. Napunta ito dahil sa method na ito ay nakatuon sa regular na pagsusuri ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng control practice, ang guro ay nagbibigay ng mga guided na gawain upang tiyakin na tama ang pagkakaintindi ng mga mag-aaral bago sila magpatuloy sa mas mahirap na aralin. At doon lamang po nagtatapos ang aking pagtatalakay. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako, si Mary Grace Cancino at ipagpapatuloy ang pag-uulat. Tayo naman po dumako sa pagtataya. Ano muna ang pagtataya? Ito ay isang proseso na nakatuon sa pagsukat ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral matapos ang aralin. Ang bawat bahagi nito ay dinisenyo upang masuri kung natutugunan ng mga mag-aaral ang layunin ng curriculum. Una narito sa direct instruction, nakapaloob dito ang review at test. Ang review ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na balikan ang mga pangunahing konsepto ng aralin. Samantala ang test ay isang formal na paraan upang masukat ang kanilang kaalaman at pag-unawa. Mahalaga ito upang matiyak na naaabot ang layunin ng aralin. Pangalawa naman, sa guided instruction, nakapaloob dito ang independent practice. Sa pamamagitan ng independent practice, natututo ang mag-aaral na ipakita ang kanilang kakayahan ng walang gabay. Mahalagang masukat kung paano nila magagamit ang natutunan sa praktikal na paraan. Sa mastery learning naman, nakapaloob ang POSES, Summary, Non-Mastery Group. Ang POSES ay sinusuri upang malaman kung sino ang nasa mastery group. Ito ay ang mga ganap na nakakaunawa at ang mga nasa non-mastery group o ang mga nangangailangan ng karagdagan panggabay. Tumutulong ito sa guro upang mabigay ng kaukulang aksyon sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang pagtuturo. Tayo naman po ay dumako sa ebaluasyon. Ano nga bang ebaluasyon? Ito ay nakatuon sa pagsusuri ng kabuuang proseso ng pagkatuto.
Ang mga bahaging ito ay naglalayong tiyakin ang tagumpay ng buong curriculum at pagkatuto. Una na sa direct instruction nakapaloob ang access performance summative test. Ang summative test ay mahalaga upang masukat ang kabuuang tagumpay ng mag-aaral sa aralin. Inilalapat ito upang makita ang pagkalahatang resulta ng kanilang pagkatuto. Sa susunod sa mastery learning, nakapaloob ang enrichment at drill. Ang bahaging ito ay tumutulong upang bigyan ng karagdagang pagsasanay ang parehong mastery group at non-mastery group na matitiyak na walang mag-aaral ang naiiwan. Susunod sa systematic instruction, nakapaloob ang special review. Sa pamamagitan ng special review, natutugunan ng mga konseptong hindi lubos na naunawaan. Tinutulungan ang mga mag-aaral na mapalalim ang kanilang pag-uunawa sa mga mahalagang bahagi ng alarin. Ang panghuli ay ang taktang alarin. Ito ay dinisenyo upang mapalalim ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa labas ng silid-aralan. Sa mastery learning, nakapaloob dito ang regular homework. Ito ay nagbibigay daan sa patuloy na pagsasanay ng mga mag-aaral. Nakatutulong ito upang mapanatili at mapalakas ang kanilang kaalaman at kakayahan sa mga natutunang aralin. Doon po nagtatapos ang aming pag-uulap.